Okay? Ito, lavandera rin. Pero ito po, sabi, no? Okay? Pinanganak ng hindi na humihinga. Oh, teka muna, paano yun, no? Pinanganak, hindi humihinga, patay na. After a minute, nagkaroon ng heartbeat. Kaya naapektuhan ng brain. Epileptic. Alright? Tapos, nahihirapang magsalita. Ladies and gentlemen, ikukwento niya kung ano naging effect ng bali sa kanya. Gusto niyo marinig? Alright, welcome natin si Lilibet Corneta. Lilibet, sa iba kasi 5 minutes ang binibigay ko eh, ha? Sa kanya po, 10 minutes. Gandang umaga po. Ako po si Lilibet Corneta, taga Muñoz, Quezon City. Ako po ay taga Lavandera sa Muñoz. Ngayon, ako po, itong kalagayan kong ito, pinanganak ako na patay. Ngayon, ilang minuto na buhay ako dahil sa ginawa ng lolo ko. Hanggang sa ito nakatikom. Ito lang ang gumagalaw sa akin. Pati pananalita ko po ay hindi ako makasalita ng maayos. Ngayon po, ilang taon po ako bago ako nakapagsalita po. Kaya noon, tinutokso nila ako na pautal-utal, wala epileptic daw. Hanggang sa nakaya ko po ang aking sarili, ang iniisip ko, gawin ko to para sa sarili ko, para hindi ako maghirap buong buhay ko. Ayaw ko pong umasa sa mga magulang ko at mga kapatid. Kaya po, kahit na may epileptic ako, naghahanap buhay ako, lavandera, pumapasok sa ibang bahay. Pero maya-maya, kunting gulat ko, nahihimatay po ako. Kaya, natatakot po yung aking mga magulang dahil ayaw nila akong paglagahin o kung saan-saan ako. Dahil maya-maya kasi nagugulat, kunti lang, nahihimatay po ako. Kaya ngayon po, nung nakilala ko po yung laban, pinaglalabahan ko po si Marisa Diganyos po, yung green barley, sabi niya, subukan mong uminom. Baka maano mo yung green barley, baka gumaling ka yung karamdaman mo, o kaya kahit saan ka pumunta, okay lang. Sabi ko, wala po akong panahon kasi naglalaba ako araw-araw po. Kung may time ka na lang po, sabi sa akin. Hanggang sa may time naman po ako na sumama dito po sa opisina. Dito pa sa kabilang opisina po. Kaya, nung araw na yon, sumama po ako kahit na naglalaba ako, kahit na hindi. Sige, may time ako, sumama ako dito. Maya-maya, bigla po kaming pumunta dyan sa baba na nagmerinda lang po. Doon ko pala na patotoo na nawala po yung sakit ko. Dahil dumaan po ay lalabas na po sana ako, bigla po akong tumama sa isang salaming. Akala ko pintuan, yun pala salaming po. Hanggang sa tumalsik po ako na parang paduyan-duyan po ang aking kalagayan. Kaya nga po, kaya nung binangon nila ako, akala nila okay lang ako. Yun pala, pumutok yung labi ko sa kakilay. Hanggang sa sabi nila, ay, green barley. Lagyan natin para maano natin yan, magamot. Ang pinagtataka
Dati kasi sinusumpong ako lagi. Eh ngayon hindi na po. Dahil sa green barley. Kaya ako, malaking tulong po sa akin yung green barley. Kahit saan po ako pumunta na po, tawag nito, hindi na po ako natatakot, hindi na po ako sinusumpong ng epileptic ko. Kaya sa akin, sabi ng asawa ko, anong napapala mo sa green barley? Ngayon, sabi ng gano'n. Yun ang akala mo, sabi ko. Maya-maya, di nakita na ito, sugat ko, dahil bago, ito palang sugat ko, pumunta kami, sorry po, yung nangyari, nakalimutan ko po. Yung nangyari sa etong sugat ko, dinala ako sa ospital, bigla akong, sabi nila, dalhin sa ospital. Sabi ko, wag na po, ipatay, wag na lang po yan. Kasi hindi naman masakit, hindi naman nagdudugo eh. Wala akong nararamdaman sa katawan ko na nahihilo, man bagay dyan. Maya-maya wala na pong pagdurugo itong labia at noo. Hanggang sa sabi ng doktor sa akin, pinipilit ko po yung isang kasamahan natin dito, si Michelle, wag na pong tayin dahil wala po akong nararamdaman sa noo ko o katawan, sarili ko, o man bagay. Maya-maya sabi ng, hindi, baka magagalit yung mister mo, ate, patahin natin. Maya-maya lumapit po kami sa doktor. Doon na po ako nagtaka, sabi nila, wag na. Sigurado kayo, ma'am, na ipatahin natin yan? Wag na po. Bumili na lang po kayo ng antibiotic para inumin ninyo para makasigurado kayo. Doon po ako talaga naniniwala sa green barley po. Kaya po yung asawa ko ay tawagan nito, nagalit. Akala niya pinabayaan ako ng mga downline namin dito sa green barley. Buti hindi ka sinumpong dahil dati-dati sinumpong ka. Ngayon, sabi ko, ngayon hindi naman ako sinumpong. Kita naman wala na ang pamamagay. Ayun, wala na po yung sakit ng epileptic ko. Gumaling na po sa green barley. Hindi na po ako sinumpong. Kahit anong oras mo ako gulatin, sabi ko gano'n sa kanya. O naniwala ka na sa akin, sabi ko gano'n sa kanya. Pati yung mga kamag-anak ko, naniwala na rin dahil sa dito sa puto ka ng labi ko at yung kilay ko po. Doon po sila naniwala ngayon. Ngayon po, kasama ko po sila dito. Pangatlong beses ko na po silang kasama. Ngayon, dealer na rin po ako. Yes! Habang naglalaba ako, nagpibenta po ako, hinahabol din nila ako kung saan ako naglalabandera po. Kahit yung ninong ko po, nung una, ayaw po. Ngayon po, bumibili na rin po high blood sa kamay arthritis siya. Ngayon, masigla na po siya. Pinagmamalaki daw niya ako. Kahit ganito ako, meron akong kapansanan, meron akong kaya kong magtrabaho na maglabandera kahit na yung sa green barley ko. Kahit pa paano po, na-share ko na rin po yung green barley sa mga kamag-anak ko, saka mga kaibigan ko po. Doon lang po sila naniwala sa akin dito sa nangyari sa akin
sa noong sa tawagan labi. Kaya kahit ngayon po, nagpapasalamat po ako sa downline ko. Kung hindi dahil sa kanila, hindi nila ako. Hindi ko makikilala po ito. Hindi po ako magagalit. Pasensya na po kasi dati-dati matagal po ako talagang magsalita. Sa totoo lang. Ngayon po, straight na. Ngayon, eto, close open na po. Ngayon, salamat po. Palakpakan po natin si nakakaawa eh. Hindi, sa totoo lang, no? Natutuwa ako. Alam ko yung story niya. Naikwento to sa akin. Nabangga siya sa salamin. Kasi doon sa ano? Sa food court. Di ba meron doon na walang yung delikado nga eh. Walang parang sticker. Alam mo, mabilis siya, di ba? Palabas ka, bang! Talagang dinampot siya eh. Okay? Ito po yung yung sugat. Yan, no? Yan yung sugat. Kanan, no? Saan? Turo mo nga. Ayun. Meron pang scar. Alright? Yan. Oh, ito. Hindi ko lang malaman kung paano ito eh. Okay. Ay, nako. Tapos, ang ginawa nyo, okay. Ganun ang ginawa, pero hindi namin nire-recommend yun. Ha? Okay, kasi iniinom talaga ang green party. Pero binudburan! Binudburan yung green party, tapos pinainom ka. Tama hindi? Tama po. Pinainom siya. Tapos, pag doon dinala, nagkakagulo yung green pills, yung ambulansya nagdala sa'yo. Tama, diba? Kasi nga, ano siya eh, bagsak eh. Dahil malakas talaga. Diba? So, ambulansya ng green pills, dinala sa ospital. Tapos sa ospital, dapat pinatatahin nyo ng mga taonay dapat. Apply. Apply. So, ang nangyari, binantayan siya ron, ilagayan siya, tapos pinatatahin nga. Pero ang sabi ng doktor, ganito, sabi ng doktor, hindi na kailangan tahiin. Kasi sarado na. Grabe. Anong nakaano ron? Yung pun-pun. Linagyan eh. Kasi nabasa, may enzymes, di ba? Anti-inflammatory, etc. ay ginawa. Naku, baka mamaya yung powder natin talagang pinabububud na natin pagkatapos ito. Pero ulitin namin, hindi po siya nire-recommenda. Eh katulad nung natin, yung sa burn case, talagang binubod. Tol, di ba? Ayun, present sa Budman yun. Ang layo. Si Uto lang, si RJ, na naka-witness nun. So, ang galing, no? Hindi ka na talaga nagugulat. Ha? Subukan natin.